Hello guys, happy Easter. This is Jennifer Alicando and welcome to my channel. For today's vlog is nangyari ito last Friday, Holy Week. Kaya kung mapapansin nyo, napakaluwag ng kalsada kasi naman walang ka-traffic. Papunta kami nito sa Artina Hotel sa Makati and nag-book kami ng in-drive naman this time ang aming binook na rider. And ayan, makikita nyo pati yung tawag nito MRT, wala din biyahe. Nagpahinga din sila, dapat lang yun para yung makina ng mga sasakyan ng MRT ay makapagpahinga din pati mga tao, di ba? So minsan kailangan din talaga nating magpahinga, and hindi kami magpapahinga this time kasi merong magdedicate ng baby ang aking asawa. Alam nyo naman siya ay isang pastor, so siya ay naimbitahan para magdedicate ng baby doon sa hotel sa Makati. Kaya ito kami nagbabiyahe, and ayan naman, tingnan nyo naman guys, sana all na lang tayo palagi na sana ganito lagi kaluwag ang kalsada. Ang sarap magbiyahe, walang ka-traffic. Siguro hindi kami umabot ng 15 minutes sa biyahe namin na ito mula dito sa amin sa Taguig papuntang Makati. Dahil wala talagang traffic as in. Sana lagi na lang Holy Week, no? Wag naman. Hindi pwedeng laging Holy Week kasi wala na tayong kikitain ito kapag laging holiday. Okay na yung isang beses na naranasan natin na ganito kaluwag ang kalsada, hindi mo naranasan ang traffic, walang maraming pollution, at ayan, yung i-enjoy mo lang yung pagbiyahe mo kasi hindi ka na i-stress at hindi ka na papagod dahil sa haba ng biyahe. Sobrang ang iksi lang talaga ng biyahe. But anyway guys, dahil ito Holy Week, syempre 'di ba, alam ko marami sa inyo at marami sa atin ay nagmumuni-muni sa araw na yun dahil inaalala ng lahat ng mga tao sa mundo ba, sa Pilipinas lang, naalala natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, at yun yung dahilan kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ating buhay, ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. So inako ng Diyos ang ating mga kasalanan, siya ang naghirap doon sa krus ng Kalbaryo para tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. At sana hindi lang sa araw ng Holy Week natin maalala yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, kundi araw-araw ay alalahanin natin yung kabutihan na ginawa ng Diyos para sa atin. At iwasan natin syempre gumawa ng kasalanan kasi yan lang naman ang ayaw ng Diyos sa atin, na gumawa tayo ng kasalanan. Kasi binayaran na niya yun 2,000 years ago. And alam ko din marami sa atin, lalo na tayo mga Pilipino, lalo na ako kasi Bisaya di ba? Mga Bisaya, kapag ganitong Biyernes Santo, nagluluto ng bilo-bilo, ng binignit, ng ginataan na halo-halo ang mga sahog, di ba? Hindi kami nakagawa ng ganun kasi ito kami nagbabiyahe dahil ang oras ng dedication ay 2:30. So alauna pa lang ay nag-book na kami kasi inisip namin na mahirap magbiyahe, mahirap mag-book kasi nga baka walang maraming sasakyan. Pero buti na lang marami naman palang sasakyan na nagbabiyahe. So ayun, maaga din kaming nakarating sa venue, at ayan na nga, malapit na kami dito sa Makati na ito actually. Sa inyo ba, sa lugar nyo, saan ba, ano ba ang ginagawa nyo? Ano ang niluluto nyo kapag Biyernes Santo? Kung sa amin, mga Bisaya, is bilo-bilo or binignit. Sa inyo, ano ang mga niluluto nyo? Pa-comment down naman para alam ko din ano yung mga niluluto nyo sa inyong mga lugar. Halimbawa, ikaw ay taga Pangasinan, taga part ng Luzon, mga ganon. Isa sa na-miss ko na ingredients ng
ginataan ng binignit sa Cebu, kasi sa Cebu ko to na tikman dahil tumira nga kami ng Cebu noon at doon ako nag-aral. One of the ingredients na miss ko talaga na pag gumawa ng bilo-bilo is yung landang. Di ko alam kung meron yan dito or ano, kung meron dito, hindi ko alam ano ang pangalan. Basta yung landang na yun, para siyang ano pag naluto na siya. Si Damaris, tag-ingay. Kapag naluto na yung landang, ang tsura niya para siyang sago, pero hindi siya yung mga bilog-bilog eh. Basta doon ko lang yun sa Cebu na ano, nakita, doon ko lang yun natikman, at pag nagluluto kami doon, yun nga, naglalagay kami ng landang. Here we go, nandito na kami, dumating na kami sa venue. At dahil pagdating namin, busy yung ano, busy, siyempre busy yung magulang ng baby sa ano, nagpicture-picture na sila pagdating namin, and hindi nila kami agad nakita kasi nga, di ba, busy. Kaya sabi ko sa asawa ko, puntahan mo na lang sila doon, lapitan mo na lang, kasi syempre hindi namin alam saan kami uupo. Hotel yan, di ba, at may mga designated chair yan yung bawat guest, so di namin alam saan kami uupo. Kaya ayan, hesitant pa nga yung aking asawa lumapit doon kasi busy talaga sila sa pagpipicture. Nakatayo lang siya, nag-observe muna paano niya lapitan doon, kasi ang contact niya dito is yung father ng baby. Busy talaga sila sa pagpipicture. So kaya sabi ko, lapitan mo na lang doon kasi hindi nila tayo napapansin. Hindi nila tayo nakita dahil busy nga sila, pero bumalik siya. Sabi niya, mamaya hanap tayo ng timing, at ayan na nga, hindi na nga siya nag-atubili pa, nilapitan na nga niya doon, at ito na nga, ayan, nagkita na sila. At habang nag-uusap sila doon ng daddy ng baby na i-dedicate, pinakita sa akin pala ng waiter nila doon, kasi naka-catering to eh. Nasa kanya yung listahan ng mga ano, ng mga guest kung saan sila uupo. And ayan na, nag-start na. It's all about him then. So yun. Okay, thank you. So I would like to read to you from the book of Psalm 127 verse 3. Ang sabi po ng Bible, ng Scriptures, sons and daughters are a heritage from the Lord. Children are a reward from Him. Psalm 127 verse 3. So nandito tayo, iaalay natin, we dedicate this child for 3 reasons. One, it is an acknowledgement that our children came from God. Sabi ng Scripture, sons and daughters are a heritage from the Lord. So, kailangan natin i-acknowledge na ang batang ito, no, si Aika, ay mula sa Panginoon. Pangalawa, it is an offering of thanksgiving. Because sabi, again sa Scripture, ang sabi, it is a reward from Him. We know that not every parent ay nabibiyayaan ng anak. Tama po? Hindi lahat ng mga magulang o yung mag-asawa ay mayroong o binibiyayaan ng anak. So, pag tayo ay binibiyayaan ng anak, ibig sabihin ito ay reward ng Diyos sa atin. Dapat pasasalamatan natin. And number 3 is, it is a prayer for God's grace, mercy, and protection upon our child. Okay, even si Jesus, when He was a baby, alala nyo sa book ng Acts, chapter 2, nang baby pa lang siya po ay dinala doon sa temple upang ialay ng kanyang mga magulang na sila Jose at si Maria. So, kami sa Christian community, ay hindi po kami nagbibinyag ng baby. Ang ginagawa po natin ay dinidedicate natin ang baby dahil naniniwala tayo na ito ang dapat natin gagawin sa mga baby, katulad ng ginawa ng mag-asawang si Maria at saka si Jose, na sa kanilang anak na si Jesus, kanilang inialay sa Panginoon ang kanilang mga anak. Kaya tayo nag-dedicate, ang tawag po sa dedication ngayon, of course, yung pag-alay natin sa batang ito sa ating Panginoon. Okay, so mga sponsors, sino po ang mga sponsors dito? Pwede po bang tumayo? Yung ating mga ninong at ninang, para tayo na muna.
Sumuko na kayo at napapaligiran ko na kayo. Yan, sa mga ninong at ninang. Yan. Hindi kayo nandito or you are not here because of mere traditions. Okay, hindi tayo nandito para sa isang tradisyon. Nandito tayo at I would like to read to you from the scriptures. In Matthew chapter 18 verse 5 it says, "Whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me." So kung tinanggap ninyo ang batang ito bilang mga pangalawang magulang nitong batang ito, ang inyong wini-welcome, yung tinatanggap ay ang Panginoong Hesus Kristo. So you are entering into a covenant or agreement that bears a solemn responsibility. Sponsors. And the kind of covenant that you are entering to is something, number one, permanent. And number two, spontaneous. So ang pagiging sponsor o ninong at ninang ninyo ay hindi lang ito tuwing birthday ni Aika at tuwing Pasko. Kundi ito ay permanente at tuloy-tuloy ito. No? So sa panahon po ni David at ni Jonathan, si King David, bago siya naging hari, meron pong hari, si Haring Saul. Kwento lang na ako ng konti, ano? At meron si Haring Saul anak na lalaki na ang pangalan ay Jonathan. Best friend ni David. At sabi, nagkaroon sila ng covenant. Nagkaroon sila ng agreement. So meron po akong itatanong sa inyo, no? It is conceivable that these parents, in spite of their very best efforts and intentions, may need help and guidance in this worthy endeavor. Sponsors, by your presence here, you are indicating your willingness to help them. Do you solemnly swear or promise before God and these parents that you will, to the best of your ability, assist in whatever you can these parents raising their child? Sabay-sabay kayong magsabi ng we do. Parang napilitan yata kung napilitan ba kayo? Sige nga, ulitin ko. Gusto namin marinig. Sabay-sabay kayo magsabi ng we do. Ayan, yan. Hindi nga napipilitan yun. Alright, sige. Pwede ba natin, ano muna? Ilight muna natin yung candle. Okay, yan yan. Sa lahat po ng sponsors natin, please come forward po. Punta po tayo sa harap. Okay, sa kabilang side po yung mga ninongs and sa kabilang side po yung mga ninangs natin. Again, sa lahat po ng ninongs and ninang natin, godparents, please, dito po sa kabila yung ninongs and dito naman po sa kabila yung ninangs po. Sige, nandito naman kayo lahat. Kasi hindi na po ang kanilang mga candle. And iwasan nyo na lang po, ayan, matuluan yung mga sarili nyo. Bago siya. Hindi ako nagkaroon ng bago siya.